Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Hesukristo. Ikawalong kabanata ng Lukas, mga babaeng naglilingkod kay Hesus. Pagkatapos nito, nilibot ni Hesus ang mga bayan at nayon sa paligid. Nangangaral siya at nagtuturo ng magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at sa kanilang mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya ay 7 demonyo ang pinalayas. Si Juana na asawa ni Kusa, nakatiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba. Tinustusan ng mga ito mula sa sarili nilang ari-arian ang mga pangangailangan ni Hesus at ng kanyang mga alagad. Ang talinhaga tungkol sa mag-aasik. Nagdatingan ang mga tao mula sa iba't ibang bayan at sila'y lumapit kay Hesus. Isinalaysay ni Hesus ang mga talinghagang ito. Isang magsasaka ang pumunta sa bukid upang maghasik. Sa kanyang paghahasik, may binhing nalaglag sa daan. Natapakan ng mga tao at tinuka ng mga ibon. May binhi namang nalaglag sa batuhan at tumubo, ngunit agad na natuyo dahil sa kakulangan ng tubig. May nalaglag naman sa may damuhang matinik, at nang lumago ang mga damo, sinakal nito ang mga binhing tumubo roon. Mayroon namang binhing nalaglag sa matabang lupa, ito'y sumibol, lumago at namunga ng tig-iisang daan. At pagkatapos ay sinabi niya ng malakas, "Makinig ang may pandinig!" Ang layunin ng mga talinghaga. Itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinghagang ito. Sumagot si Hesus, "Ipinagkaloob sa inyo na maunawaan ang mga hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit sa iba'y sa pamamagitan ng talinhaga, nang sa gayon, tumingin man sila, hindi sila makakakita, at makinig man sila'y hindi sila makakaunawa." Ang paliwanag tungkol sa talinghaga. Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga taong nakikinig. Dumating ang Diablo at inalis nito ang salita mula sa puso ng mga nakikinig upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga nalaglag naman sa batuhan ay ang mga nakaninig ng salita at tumanggap nito ng may kagalakan. Ngunit hindi ito nagugat sa kanilang puso. Sandali lamang silang naniwala, kaya't pagdating ng pagsubok, sila'y tumitiwalag. Ang mga nahasik naman sa may matitinik na damuhan ay ang mga nakinig sa salita ng Diyos. Ngunit nang tumagal na daig sila ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Dahil dito, hindi nahinog ang kanilang mga bunga. Ang mga nahasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at nag-iingat nito sa kanilang pusong tapat at malinis. At sila'y namumunga dahil sa pagtiyatyaga. Ang talinhaga tungkol sa ilaw. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tinatakloban ng banga o kaya'y itinatago sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang magkaroon ng liwanag para sa mga pumapasok sa bahay. Walang natatago na di malalantad at walang lihim na di mabubunyag. Kaya't pagbutihin ninyo ang iyong pakikinig sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala ay aalisin, pati ang inaakala niyang nasa kanya. Ang ina at mga kapatid ni Hesus. Dumating ang ina at mga kapatid ni Hesus, ngunit hindi sila makalapit sa kanya dahil sa dami ng tao. Kaya't may nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang iyong ina at mga kapatid. Nais nilang makita kayo." Ngunit sinabi ni Hesus, "Ang mga nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos, ang aking ina at mga kapatid." Pinatigil ang bagyo. Isang araw, sumakay sa isang bangka si Hesus at ang kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila, "Tumawid tayo sa ibayo." At ganun nga ang ginawa nila. Nang sila ay naglalayag na, nakatulog si Hesus. Bumugso ang isang malakas na unos at ang bangka ay pinasok ng tubig, kaya't sila'y nanganib na lumubog. Nilapitan siya ng mga alagad at ginising. "Panginoon! Panginoon! Mamamatay tayo!" sabi nila. Bumangon si Hesus at sinaway ang hangin at ang malalaking alon. Tumahimik ang mga ito at bumuti ang panahon. Pagkatapos, sinabi niya, "Nasaan ang iyong pananampalataya?" Ngunit sila'y natakot at namangha.
Sinabi nila sa isa't isa, sino kaya ito? Inuutusan niya pati ang hangin at ang tubig. At sinusunod naman siya ng mga ito. Ang pagpapagaling sa Gerizano. Dumaong sila sa lupain ng mga Gerizano, katapat ng Galilea sa kabilang ibayo ng lawa. Pagbaba ni Jesus sa bangka, sinalubong siya ng isang lalaking taga roon na sinasabihan ng mga demonyo. Matagal na itong hindi nagsusuot ng damit, ayaw ring tumira sa bahay, kundi sa mga kuwibang libingang namamalagi. Nang makita si Jesus ay nagsisisigaw ang lalaki. Nagpatira pa at sinabi ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo akong pahirapan. Ganoon ang sinabi nito sapagkat inutusan ni Jesus na lumabas ang masamang espiritu. Madalas itong sinasabihan ng masasamang espiritu at kahit ito'y bantayan at tanikalaan, ang paa at kamay, pinaglalagot lamang nito ang mga iyon. Siya ay dinala ng demonyo sa mga liblib na pook. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Batalyon, sagot niya, sapagkat marami ang demonyong pumasok sa kanya. Nagmakaawa kay Jesus ang mga demonyo na huwag silang itapon sa kalalimang walang hanggang. Samantala, may malaking kawan ng baboy na nagsisikain sa isang bundok na malapit doon. Nakiusap ang mga demonyo na papasukin sila sa mga iyon. At pinahintulutan naman sila ni Jesus. Lumabas sa tao ang mga demonyo at pumasok sa mga baboy. Ang kawan ay biglang tumakbo papunta sa bangin at tuloy-tuloy na nahulog sa lawa at nalunod. Nang makita ito ng mga tagapag-alaga ng mga baboy, tumakbo sila at ipinamalita ito sa bayan at sa mga nayon. Lumabas ang mga tao upang tingnan ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang taong dating sinasapian ng mga demonyo. Nakaupo siya sa paanan ni Jesus, nakadamit na at matino na ang isip. Sila'y lubhang natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita kung paano gumaling ang dating sinasapian ng mga demonyo. Kaya't nakiusap kay Jesus ang mga Gerizano na umalis na lamang siya sa kanilang lupain sapagkat sila'y takot na takot. Kaya't sumakay siya sa bangka at umalis sa pook na iyon. Nakiusap kay Jesus ang mga taong inalisan ng mga demonyo na siya'y isama nito. Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, umuwi ka na at ipamalita mo ang dakilang bagay na ginawa sa iyo ng Diyos. Umuwi nga ang lalaki at ipinamalita sa buong bayan ang ginawa sa kanya ni Jesus. Binuhay ang anak ni Jairo at pinagaling ang babaeng Kananea. Pagbalik ni Jesus, masaya siyang tinanggap ng mga tao sapagkat siya'y hinihintay nila. Dumating noon ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Nagpatira pa ito at nakiusap kay Jesus na sumama sa kanyang bahay sapagkat ang kaisa-isa niyang anak na babae na maglalabindalawang taong gulang na ay nag-iingalo. Habang naglalakad si Jesus papunta sa bahay ni Jairo, sinisiksik siya ng mga tao. Kabilang sa mga ito ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hindi mapagaling ni naman. Naubos na ang kanyang kabuhayan sa mga manggagamot. Lumapit siya sa likuran ni Jesus at hinawakan ang laylayan ng damit nito. Nung hindi tumigil ang kanyang pagdurugo, nagtanong si Jesus, sino ang humawak sa damit ko? Nang walang umamin, sinabi ni Pedro, Panginoon, napapaligiran po kayo at sinisiksik ng mga tao. Ngunit sinabi ni Jesus, may humawak sa damit ko. Naramdaman kong may kapangyarihang lumabas sa akin. Nang malaman ng babae na hindi pala maililihim ang kanyang ginawa, siya'y nanginginig na lumapit at nagpatira pa sa paanan ni Jesus. Pagkatapos sinabi niya sa lahat ng naroroon kung bakit niya hinawakan ang damit ni Jesus at kung paano siya agad na gumaling. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka ng mapayapa. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating ang isang lalaking galing sa bahay ni Jairo. Patay na po ang iyong anak, sabi niya kay Jairo. Huwag na po ninyong abalahin ang guro. Nang ito'y marinig ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, huwag kang matakot. Manalig ka lamang at siya'y gagaling. Pagdating sa bahay, wala siyang isinama sa loob kundi si Pedro, Juan at Santiago at ang mga magulang ng dalagita. Nag-iiyakan ang lahat ng naroroon at kanilang
tinatangisan ang bata. Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag kayong umiyak, hindi patay ang bata, natutulog lamang." Pinagtawanan nila si Jesus sapagkat alam nilang patay na ang dalagita. Ngunit hinawakan ni Jesus ang kamay nito at sinabi, "Bumangon ka, bata." Nagbalik ang hininga ng dalagita at ito'y agad na bumangon. Pagkatapos, pinabigyan siya ni Jesus ng pagkain. Manghang-mangha ang mga magulang ng bata, ngunit pinagbilinan sila ni Jesus na huwag sabihin kanino man ang pangyayaring ito.